Okay, dumako tayo dito. Ito na naman ang trending ngayon. Gusto ko lang barayin ang mga hayop na to. Hindi po makamove on. Ito nga po yung kinokontent ko kahapon ni Momo Alicia. Dito po sa, hindi pa rin po sila makamove on. Dito po sa impeachment na etong mga to. Kasi, meron daw pong text. May nag-text. Aray ko. May nag-text daw po. Sino nag-text? Nag-text daw si BBM kay Bersamin. Papakita ko po. Hawak po natin ang text ngayon. Para matapos na to. Type yes kung gusto nyo makita yung text ni BBM tsaka ni Bersamin. Hawak ko na po. Kinuha ko po kay Uncle BBM. Type yes kung gusto nyo. Type no kung i-end na natin yung live. Daming dahilan, no? Iinom lang ng tubig. Nagabalita para sa bayan, hatid sa ating katotohanan. Sinasampal ang ebidensya, kaya peke hindi makapurma. Anti-fake news, di kalibre, anti-corrupt sila madadali. Ang boses sa gitawang bayan, siyempre anti-clear na. Aray ko. Anti-clear, anti-clear, andito na, anti-clear, anti-clear. Yari ka na, yari ka na. O yan, ang dami ha. Ang daming mga kulubot. O sige. Pakita ko. O ito muna, pakinggan muna natin bago ko ipakita. Nimok ni Congressman Edgar Erice ang Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang lumutang na palitan umano ng text message ni Pangulong Bongbong Marcos at umano'y bagman itong si dating Undersecretary Adrian Bersamin. Sinagot din niya kung bakit ngayon lang inilabas ang naturang impormasyon. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang impeachment ay walang substance? Sana'y nalaman ko na may nag-text pala, nakuha nyo'y di sanay. Napakita nyo. Aray ko. Lupit. Kailan nabasura na ang mga impeachment complaint laban sa Pangulo. Tama! Nakatutok si Joseph Moro. Binasa kahapon ni Representative Antonio Tinyong umano'y palitan ng text message ni Pangulong Bongbong Marcos at Adrian Bersamin, dating Undersecretary sa Palasyo. Ang tawag ni Tinyo kay Bersamin umano'y bagman ng Pangulo kaugnay sa kickback sa manumalyang flood control projects. Bersamin, Oh. complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Okay, complete na daw ang 7.2 delivery sa akin. Tingnan natin. Ito yan eh. Ayun yung text. Aray ko. Aray ko. Ayan ha, complete na po ang 12.122 delivery para sa akin. Aray ko. Ayan, pinorward sa akin ni, akalain mo pala, nagtitext pa si BBM 3310. Amazing. Aray ko. Amazing, no? BBM nagtitext pa 3310. Aray ko. Ang galing nyo, mga bayan. Tanga kayo, no? Uso mo ba text ngayon? Ha? Bobo nyo naman, binobobo nyo yung Pilipino eh. Ayan o, complete na po ang 12.122 delivery. Aray ko. Nakaweting naman to. Ano ka ba naman, Tinyo? Hindi ka makamove on. Ulitin natin. Pangulo kaugnay sa kickback sa manumalyang flood control projects. Bersamin, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. 122. Ayun o. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Meron pa tayo nakuha palang text. Ito pa pala. May nakuha pa tayong text. Pabasa ko lang sa'yo. Baka nahihirapan ka, Tinyo ako na eh. Sir, Bersamin to. May 100 million ka dito.
Aray ko. Oh, nahirapan ka, Ayan, nahirapan ka, Tinyo. Ayan, oh, full of messages na. Sir, Bersamin to. May 100 million ka dito. O, yan. Para hindi... alam mo, Tinyo, kung pupunta kami sa logic nyo, mga tanga kayo, diba, ang sabi nga, pagkala ko ba, maayos kayo, kung magpa-file ka ng impeachment, ba't hindi mo isasama yan? Strong evidence, strong facts, strong conversation. Bakit hindi nyo sinama yan? Oh, para hindi mabasura. Akala ko ba gusto yung ma-impeach si BBM? Eh, ba't di nyo sinama yan? At saka, papaniwalain mo kami? Si BBM nagte-text pa? Baka malaman mo kung saan kami nag-uusap ni BBM. Ha? Aray ko. Putik pa si BBM, hindi nagte-text yan. Ha? Nagtatawag yan sa Viber kami. Patayin mo si BBM? No joke. Viber ang usapan. Ha? Viber. Kung sinabi mong Viber, pwede pa ako maniwala sa'yo. Dahil Viber nakipag-usap si BBM. Aray ko. Oh, tama. Tama si Rose. O, punta kayo sa DICT. Ipakuha nyo, iparetrieve nyo. Tapos panggagalingan si Lepeste. Abay, napeste na. Anak na eteng, oh. Ayan ba? Sir, Bersamin to. Ganyan pa rin. Ganyan pa rin si BBM via text. Aray ko. Binabaliw tayo nito nila Tinyo eh. Dapat pinakita nyo yan in the first place. Para napatunayan nyo talagang impeachable si BBM. Ba't kung kailan nabasura yung substance, tsaka nyo papakita yan? Ano yan? Kakatarantaduhan yan. At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Ang mga text message nakuha daw ni Natinyo, Representative Edgar Erice, sa kapwa-kongresistang si Leandro Leviste. Oh, si Libiste? Eh, yung solar niya nga, hindi niya bakapan at mapagtanggol. Tapos, diyan kayo kukuha, anak ng butete, oh. Bukod sa umunay 2 bilyong pisong itinaalam ni Bersamin sa Pangulo na na-deliver na, may ledger din daw ng mga pumapasok na pera si Bersamin noong 1 taon at panahon ng kampanya ng grupong alyansa ng Pangulo. Oh. Si Erice hinimok ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang umunay palitan ng text messages. Did you believe that it was the president's number? Well, siguro dapat imbestigahan kasi yung details medyo talagang mahirap It's so detailed na meron ding mga conversations that hindi naman tungkol sa pera. Yung iba para tungkol sa mga national issues. Pwede ba yung tayuan nyo na parang as a presidente talaga yung kausap or hindi? Ay, syempre hindi. It would take syempre investigation. Pero ang ipinagtataka raw ni Erice, Nakikita naman natin after naming si Senator Lacson, after naming the Bersamins, hindi niya pinatawag sa Blue Ribbon. Why? Bakit lagi humihinto? Doon ako nagtataka eh. Even in the ICI. Eh, ba't nagtataka ka? Hindi ka kumilos. Ba't kinilusan nyo? Anak ng wedding naman talaga, oh, Erice, oh. Ang dami yung kuda. Alam mo, nako, kung wala lang talaga si Sentry, binanatan ko na itong mga dilaw na to, eh. Aray ko. Pasalamat kayo, inaawat tayo ni Sentry. Sentry, ayoko munang tagpasin ng pise, pero minsan, Sentry, baka ikaw na lang tira ko. Aray ko. Ha? Baka ikaw na lang tira ko, Sentry. Ikaw na lang ititira ko talaga. Dahil may sikreto tayong tatlo ni BBM. Baka ikaw na lang itira ko. Aray ko. Wala eh. Wala akong maano dito sa mga to. Kung kailan tapos yung impeachment ni BBM, tsaka ano yan, para dire-diretso si BBM para dire-diretso yung issue kay BBM, para pagpiestahan pa rin ng Pangulo, tapos si Sara matatabunan. Tarantula! hinihingan namin ng reaksyon dito si Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. Dagdag ni Erice, sayang nga daw at naibasura ng impeachment complaint laban sa Pangulo sa Kamara. Pero bakit ngayon lamang ito inilulutang? Tinanong ko rin niya kay Congressman Libiste, bakit ngayon nyo lang binigay kung kailan Putik. Ayun ba, ano yung si Libiste? Hindi niya nga mapatunayan yung solar niya. Tapos dito pa, pusang inan to ni Libiste. alis huli na. Sabi niya kasi nag-aalanganin kasi sila noon. Kasi baka parang napaka powerful nung kanilang binabangga. In fact, doon na kayo nagkamali. Kahit powerful, walang power, banggain nyo. Takot pala kayo eh. Ganyan ba mga dilaw? Oh.
Oh, mga dilaw, takot pala yung erasing nyo eh. Dilaw to eh. Oh, ibig sabihin, duwag ang mga dilaw. Wala pala kayo eh. Aray ko. Patayin mo si BBM? No joke. Oh, mga dilaw, paano yan? Si erasing nagsabi, weak siya. Oh. Oh, weak pala kayo eh. Shoutout Mamita Star Talk ha. Subscribe niyo si Mamita Star Talk. Oh. Ay, paano yan? Oh. Anak ng weteng, oh. Ano? Oh. Madiin lang ang presidente. Anak ng weteng. Kung ayaw nyo tigilan. Anak ng weteng. Pag ako nainis. Try to sabi nga na nakipag-usap sa isang bishop, ang payo sa kanila, wag na ilabas. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Leviste pero itinuro niya ang kanyang Facebook post na laman ang mga naging pahayag ni Erice at ACT Party List Representative Antonio Tino. Hiningan namin ng tugon dito ang Malacanang pero nauna na itong sinabi na wala raw katotohanan ang mga ibinabato sa Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Bago pa ang aligasyong kapalitan umano siya ng text message ng Pangulo ukol sa kickback sa flood control projects, binanggit na rin si dating Undersecretary Adrian Bersamin ni dating Congressman Zaldi Co. Si Bersamin umano ang nagkumpirma kay Co na utos ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Nakatutok si Ivan Mayrina. Muling lumutang ang pangalan ni dating Undersecretary Adrian Bersamin, apo sa pamangkin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, sa usapin ng pagkakasangkot umano ng Pangulo sa katiwalian. Pagbubunyag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, nakita umano niya ang record sa palitan ng mensahe sa pagitan ng Pangulo at ng nakababatang Bersamin sa pagitan ng December 2024 at July 2025. Batay umano rito, tumanggap ang Pangulo ng kickback mula sa mga maanumalyang flood control project. Agosto ng 2023 na magsilbi sa Governing Board ng Manila International Airport Authority o MIAA si Assistant Secretary Adrian Bersamin. July 2025, nang italaga siya bilang Undersecretary at Hepe ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Ilang araw lang yan bago ang ikaapat ang State of the Nation address ng Pangulo. Mahiya naman kayo. Na nagpagulong sa investigasyon sa flood control scandal. Pero sa kainitan ng issue, indinawit ni dating Congressman Zaldi Co sa isang video sinoy Yusuf. Alam nyo, wag tayo magbulag-bulagan ha. Wag tayo magbulag-bulagan dito kasi kahit papaano, hindi natin alam ibang motibo ng iba't ibang kulay. Medyo tahimik tayo, 'di ba? Tahimik tayo sa mga bagay na nakapokus tayo sa mga Duterte. Pero kung ganyan pinapakita nyo mga ibang nasa dilawan diyan, sorry kung ganyan pinapakita nyo ibang dilawan diyan ay parang baka isipin namin, baka isipin namin ay isang propaganda to na para kayo ang umangat above them all. Di ba? Parang ganoon lumalabas eh. Parang bati ko sa BBM, batuhi ko sa Duterte, sino aangat? Dilaw above them all. Wag naman sanang ganyan. Medyo ang pangit naman, di ba? Sabi ni Trillanes, tayo ay mag-unity o magsaayos para mapabagsak ang mga Duterte. Pero kung ganyan ang papakita nyo, may isip namin na magkakaroon tayo ng above them all. Very, very good above them all. Di ba? Papalabasin nyo, may problema sa corruption si BBM. May problema sa corruption si Duterte. Ang dilaw lang ang magaling. Abay, iba yun. Iba yan. Walang galawang ganyan. Kahit ganito naman kami, busy kami sa mga Duterte. May pang-amoy naman kami. Maamoy namin pag may malansa. Yun lang po ang iiwan namin sa inyo. Di ba? Parang ano to eh. Parang bibirahin si Duterte, bibirahin si BBM. Tapos, kayo aangat. Eh, hindi naman kami papayag ng ganun. Yan lang ay babala. Ngayon, sinasabi ko nga nakaraan, kung kayo mismo ang gigiba ng tulay na dinadaanan natin dalawa, wala akong problema. Kahapon, kasama namin si Aling Marie. Kita nyo si Aling Marie, kasama namin. Pink yun, dilaw yun. Pero maayos, nakikita niya, sa sarili niya, ang pinagagawa ni BBM ay para sa Pilipino. Pero yung ibang dilaw, iba eh. Iba na yung isip nyo. Oh. Diba? Bersamin, na siya umano nagkumpirma sa kanya ng utos umano ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Nagbigay pa nga umano si Bersamin ng listahan ng mga proyekto na galing umano. Ayaw mo mag-like? Mag-like kayo!
Ayaw mag-like ah. Mag-like kayo! mismo sa Pangulo. Pero ayon kay Senador Panfilo Lacson, base naman anya sa salaysay sa kanya ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ginamit lang ang pangalan ng Pangulo rito. Si Undersecretary Bersamin at si Education Undersecretary Trijib Olivar lang daw ang nakinabang dito. Muli naming hininga ng pahayag si Undersecretary Adrian Bersamin sa pamamagitan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, pero hindi pa kanya ito sasagot o magbibigay ng reaksyon sa ngayon. Pero nangako nakatatandang Bersamin na sasagutin ng apo ang mga aligasyon sa takdang panahon. Dati nang itinanggi ni Bersamin at ni Olivar ang mga aligasyon. Para sa GMA Integrated... O, yan ah. O, yan po. Gusto ko lang natin i-react yan. Lepiste. Ha? Lepiste ang source. Oh my God. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno, dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan nang maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo
Marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala.